In this video, pag-uusapan natin kung bakit sinasabi ni Arthur Hayes na dead na daw ang 4-year Bitcoin cycle. Bakit iba ang takbo ngayon kumpara sa dati? At paano pumapasok ang pananaw ni Peter Brandt na pwedeng maging dramatic ang susunod na galaw kung hindi ngayon magpipik si BTC? Idadagdag rin natin ang pinakabagong on-chain at ETF flows na nagpapakitang halos lahat ng supply ay nakaprofit na. Pero tumataas din ang short-term risk dahil sa leverage. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin sa core thesis. Ayon kay BitMEX co-founder Arthur Hayes, hindi na raw gumagana ang traditional na 4-year pattern ni Bitcoin. Hindi dahil biglang nawala ang halving, kundi dahil simula pa noon ang totoong humuhubog sa mga cycle ay ang supply at quantity ng pera, lalo na ang US dollar at Chinese yuan, hindi ang anniversary ng block rewards. Sabi ni Hayes sa kanyang blog post nitong Thursday, as the 4-year anniversary of this fourth cycle is upon us, traders wish to apply the historical pattern and forecast an end to this bull run. Ang follow-up niya, umubra man dati ang pattern, it will fail this time. Ang punto niya dito, nagtatapos ang mga bull market kapag humihigpit ang monetary condition, hindi dahil lang tumapat sa kalendaryo ang 4 na taon. Tingnan natin ang mga dahilan kung bakit iba raw ang cycle ngayon. Una, may malalaking galaw sa US cash plumbing. Ang US Treasury ay nag-drain ng humigit kumulang $2.5 trillion mula sa Fed Reserve repo program papasok sa market sa pamamagitan ng malawakang pag-i-issue ng Treasury bills net effect. Mas maraming liquid na dollar sa system. Ikalawa, malinaw ang tono ng White House. Si President Donald Trump ay gustong run it hot, mas maluwag na monetary policy para tubuan ang utang sa paglago, kasama sa naratibang posibleng deregulation para mapaluwag ang pagpapautang ng mga bangko. Ikatlo, kahit nasa ibabaw pa ng 2% target ang inflation, muling nagsimula ang Fed rate cuts. Batay sa futures market, may 94% odds para sa cut sa October at 80% odds para sa isa pa sa December. Ibig sabihin, ang inaasahang landas ng policy ay pabor sa liquidity at sa mga risk asset gaya ni Bitcoin. Kapag binalikan natin ang nakalipas na 3 cycle, tugma ang paliwanag na ito. Ang unang bull run nag-coincide sa US quantitative easing at Chinese credit expansion. Natapos nang sabay na humina ang US at China sa pag-iimprenta ng pera bandang 2013. Ang ICO cycle noong 2015 to 2017, sabi ni Hayes, mas itinutulak ng yuan credit at devaluation kaysa USD. Nang dahan-dahan ng China, sumikip ang dollar, bumigay ang cycle. Noong COVID-19 cycle, halos USD only ang nagdala. Massive liquidity mula sa Amerika habang mas restrained ang China. Sumadsad noong huling 2021 nang mag-tighten ang Fed. Kaya sa lens na ito, hindi data-driven ang ending, kundi liquidity-driven. Bakit naman iba ngayon ang China factor? Hindi inaasahan ni Hayes na China ang sasalo at magturbo sa rally na ito. Pero may mahalagang shift mula sa deflationary headwind patungo sa neutral o mildly supportive stance. Para sa kanya, tinatanggal nito ang malaking preno na karaniwang pumapatay sa cycle. Kapag hindi ka binabawi ng Chinese deflation habang expansionary ang US, pwedeng magpatuloy ang pagtaas ni Bitcoin. Kaya nga ang linya niya, listen to our monetary master in Washington and Beijing. They clearly state the money shall be cheaper and more plentiful. Therefore, Bitcoin continues to rise. The king is dead. Long live the king. Sa madaling salita, hindi na nakatali ang narrative sa 4 na taong orasan. Nakatali ito sa daloy at price ng pera. Pero hindi lahat ay kumbinsido. May mga naniniwala pa din sa rhythm ng 4-year cycle. Noong August, sinabi ng Glassnode na from a cyclical perspective, Bitcoin's price action also echoes prior patterns. Si Saad Ahmed ng Gemini APAC ay nagpahiwatig ding malamang mananatili ang isang uri ng cycle dahil sa human behavior. Nauuna ang excitement at overextension, kasunod ang crash at pagbalik sa equilibrium. Ang ibig sabihin, kahit dead ang exact na 4-year na metronome, may pattern pa ring umuusbong dahil sa paulit-ulit na emosyon at posisyon ng mga tao. Dito papasok ang view ni Peter Brandt. Ayon sa veteranong trader, kung lilihi si Bitcoin sa karaniwang 4 na taong galaw, aasahan niya ang dramatic na price action.
Ang framework niya, sa tatlong nakaraang cycle magkakapareho ang distansya mula low to halving at halving to high. Ang low nitong cycle, November 9, 2022, 533 days bago ang halving noong April 20, 2024. Dagdagan natin ang 533 days mula sa halving at lalapag tayo sa linggong ito. At tama nga, isang araw matapos ang cut-off na iyon, umakyat si BTC sa bagong all-time high na lampas 126,000 noong Lunes. Pero may except, kapag nilabag ng trend ang umiiral na seasonality, yun daw ang mga galaw na pinakamatindi. Kaya 50-50 ang sarili niyang odds. Mananatili siyang bullish at umaasang magiging counter-cyclical. Kung ganon, ang target niya, well, beyond 150,000 or posibleng umabot pa sa $185,000. Saan tayo lulugar kung hati ang pananaw? Dito natin magagamit ang pinakahuling data sa kondisyon ng market. Una, halos buong supply ay nakaprofit na. As of Wednesday, 97% ng Bitcoin supply ay in profit. Ayon sa Glassnode, karaniwan kapag sobrang taas ng percent in profit, sumasabay ang consolidation dahil dumarami ang pwedeng mag-take profit. Pero nilinaw ng Glassnode na contained pa ang realized profits at mukhang orderly rotation ang nangyayari imbes na panic style distribution. Senyales ng healthy bull market kung saan tinatapalan ng fresh demand ang nagka-cash out. Ikalawa, malinaw ang zone na babantayan kung sakaling huminga ang presyo. Sa cost basis distribution heatmap ng Glassnode, manipis ang structural support sa 121,000 o 120,000 at mas makapal sa bandang 117,000 kung saan humigit kumulang 190,000 BTC ang huling nabili. Kaya kung magkakaroon ng pullback, yan ang lugar na may tsansang tumanggap ng demand dahil i-defend ng recent buyers ang profitable entries nila. Sa ngayon, ang price ay bumitaw mula sa late Wednesday high na 124,000 patungo sa bahagyang mas mababa sa 122,000. Kaya sobrang relevant ng 120 at 117,000 dollars. Katlo, hindi lang spot ang humihila, sumisirit din ang futures at spot ETF volumes. Sa unang tatlong araw ng linggong ito, mahigit 2.5 billion dollars ang pumasok sa US spot Bitcoin ETFs, kabilang ang pangalawa sa pinakamataas na inflow day nila ngayong taon. Great news yan para sa structural bid, pero may kapalit. Tumataas din ang leverage at funding, kaya tumitindi ang short-term fragility. Sa madaling salita, long-term supportive ang demand, pero mas sensitive ang market sa swift flushes kapag sumikip ang liquidity o may event risk. Sa price action update, sa 117,000 din yung nakikita natin na mas maraming liquidity na magiging dahilan na bisitahin ulit ng price. Meron diyang bullish FVG and mitigation sa area na yan ng 117,000. Kung magre-retrace dyan si BTC, hindi ibig sabihin tapos na ang bull run. It will not result to a trend invalidation. Posibleng bumuelo lang yan para mag-create ng mas convincing na higher high si Bitcoin. Kung sakaling mag-failed ang 117,000 support, ang 108,000 is the next support. At kahit bumagsak pa dyan si BTC, nananatili pa rin ang bullish trend kasi naglalaro lang yan sa mas malaking consolidation area. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.